Kita na po. Ezekiel 18:21 to 24. Masahin ko po, no? Ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan ng lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa habandang muli. Hindi ko ikinasya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbago ng buhay. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanan na gawa. Mawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Amen. So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po Panginoon sa aming pag-aralan ngayon, na ito po'y magbibigay sa amin ng takot at pag-unawa upang kami po ay magkaroon ng lakas loob na ipahayag ang iyong mga salita. Salamat Panginoon na hindi ka natutuwa sa taong masama na namatay na hindi nagbabalik loob sa iyo. At kailangan po Panginoon na magkaroon po ang mga tao ng kaalaman at kaunawaan na sila po'y magbalik loob bago po sumamatay ang bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pag-aralan ngayon ay hindi po natutuwa ang Diyos sa mga taong masama na hindi nagbalik loob sa Kanya. Amen? So hindi po siya natutuwa kapag ang tao ay namatay na masama na hindi nagbalik loob sa Diyos. Ito po pinag-aralan na po namin sa Pulong Luwat nakaraan. Kaya dito po ay po kasi kailangan po nating malaman na ang tao ay kailangan magbalik loob habang may panahon pa. Amen? Kaya nga, sabi sa Ezekiel 18:21, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabuhay siya dahil sa kabutihan ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbagong buhay. Ngunit kung isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay, mamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanan na gawa, mawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihan ginawa niya noong una. Amen? Kung ang isang taong masama, kung siya ay tumalikod at magbalik loob sa Diyos, siya po ay mabubuhay, maliligtas. Amen? Pero kung ang isang tao dati ay mabuti siya, tumalikod sa Panginoon, hindi po siya mabubuhay, kundi siya po ay mamatay. No? So hindi siya maliligtas pag siya tumalikod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi siya natutuwa sa mga taong namamatay na hindi pa nagbalik loob sa Diyos. Amen? Kaya gusto ng Panginoon na tayo po ay magbalik loob bago po dumating yung kamatayan ng isang tao. Kaya habang may panahon pa ang mga tao, kailangan po magbalik loob na sa Panginoon. Amen? Kaya ganoon din ang sinabi dito sa pangalawang Pedro, sabi po rito,
Ang Panginoon ay hindi nagpapaya sa kanyang pangako tulad ng kala ng iba. Hindi pa niya niyutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binigyan niya ng pagkataon ang lahat ng magsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So ang lahat po ng tao ay binibigyan ng Diyos ng pagkataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya hindi pa siya nagbalik ang Panginoon. Hindi pa siya bumalik para po tayo bigyan ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Kaya nga sabi ng iba, na sana daw ang Panginoon, bakit hindi pa bumalik nung una pa sinasabi na nga, ang Diyos ay magbabalik, pero nga hanggang ngayon, wala pa rin, nangamatay na yung aming mga ninuno, wala pa rin ang Panginoon. Amen? Kaya binigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Amen? Kaya sabi doon sa Mateo 17, ang panawagan ng ating Panginoon, sa Mateo 4:17, ang sabi po rito, magmula noon ay nangaral na si Jesus at sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasamaan, sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos. So, ito po yung inano ng Panginoon na magsisi at magbalik loob na sa Panginoon kasi malapit na ang paghahari ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga, dito po sa Gawa 17, 30-31, ang sabi po rito, mahabang panahon din na pinansin ng Diyos ang di pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon inutos niya, magsisi sila talikdan ng kanilang masamang pumuhay. Sapagkat inatakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, ay ito'y buong katarungan niya gagawin sa pamagitan ng kanyang hirap. Natunayan niya ito sa lahat ng bubuhayin niya muli ang taong iyon. Amen? Kaya itinagda na po ng Diyos ang paghukom. Kaya kailangan nating magbalik loob sa Kanya. Amen? So tayo pong mga manampalataya, alam na natin yung buhay natin na tayo na po'y ligtas. Diba? So mayroon din tayong pananagutan sa mahal natin sa buhay o sa mga kaibigan natin. No? Sa iba. Sabi po rito sa Ezekiel 33 verse 7 and 9, Ezekiel 33. Verse 7 hanggang 9. Ikaw tao ang ginawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya ay mamatay at di mo ito pinaabot sa kanya upang makapagpagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama ay may hindi rin nagbagong buhay, mamatay siya sa kasalanan, ngunit wala kang dapat pananagutan. Amen? So tayo pala, mayroon tayong pananagutan sa ating na nasa sa buhay natin o kilala sa pitbahay, di ba? Kung hindi natin sila binigyan ng babala at siya ay namatay, pananagutan mo siya. Pero kung binigyan mo siya ng babala bago siya namatay, buhay pa siya, pinagigyan natin pananagutan, wala tayong pananagutan kung binigyan natin ng babala sila. Amen? Kaya, magkaroon lang tayong pananagutan kung tayo po'y hindi natin binigyan ng babala yung
mga tao kakilala natin o mahal sa buhay. Pero kung ayaw nila sumunod, kahit anong pinitus kanila, kung ayaw, wala na tayong pananagutan sa kanila. Amen? Kaya mahalaga po na ang tao ay magbalik loob bago po darating ang panahon ng kamatayan. Amen? Kaya mayroon po tayong paano ang mapanumbalik natin ang tao sa Panginoon. So kailangan po natin magkaroon po sila ng akayin natin, di ba? Pagsabihan natin tungkol sa salita ng Panginoon. Kasi para po sila maakay natin sa Panginoon, bigyan din natin sila pahayagan din natin sila ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya sabi sa Santiago 4, chapter 4, verse 8 and 10, sabi po rito, Santiago chapter 5 verse 19. No? Mga kapatid, kung nalihis sa katotohanan ng sa inyo at may isang nagpanumbalik sa kanya, ito ang tandaan niyo. Ang sino mang nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamuhay ay naligtas ng kaluluwa nito sa kamatayan. At sa gayoy, napawi ang maraming kasalanan. Amen? Kung tayo po ay magpahayagan natin ang salita ng Diyos yung masama, siya po'y nalihis sa katotohanan at napanumbalik natin sa Panginoon, siya po ay maliligtas. Amen? Kaya mayroon po pagkakataon ng mga tao maligtas. Kailangan po natin mapahayagan ng salita ng Panginoon. Kaya nga sabi po rito sa Joel chapter 2 verse 12, 13, Joel chapter 2 verse 12 to 13, Gayon may wika ni Yahweh, mataiting kayong magsisi at magbalik loob sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Magpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magparusa. Amen? Kaya nga sabi niya, taos puso daw tayo magsisi at buong puso tayo magbalik loob sa ating Panginoon. Amen? Kaya hindi yung ating pagsisi, hindi po pakitang tao lamang, kundi gagawin natin dahil po sa Panginoon. Kaya ang pagbalik loob po sa Panginoon ay hindi po yung yung may sakit ka na, saka ka magbalik loob sa Panginoon. Dapat po ngayong may lakas pa tayo. Amen? Marami pong tao saka nalalapit sa Panginoon kung may problema, may karamdaman. No? Yung iba may sakit na hindi na kayang tumambay, hindi na kayang maglingkod sa Panginoon. Kaya habang may panahon pa tayo, lumapit na tayo sa Panginoon. Kaya nga sabi, huwag na yung tayo nga maghihirap tayo sa sakit at karamdaman o problema at saka tayo lumapit sa Panginoon. No? So meron namang iba,
dahil po sa problema, sakit karamdaman, nakilala nila ang Panginoon. Saka sila nagbalik loob sa Kanya. Amen? Marami pong nangyayaring ganun. Pero mas maganda na malakas tayo magbalik loob na sa Panginoon. Amen? Huwag may tayo nga may sakit o mayroong mga problema sa buhay. Saka tayo lumalapit sa Panginoon. Amen? Kaya nanawagan po ang Panginoon na habang may panahon pa, lagi pong sasabi, magbalik loob na sa Kanya. Gusto ng Panginoon na lahat ng tao ay magbalik loob na sa Kanya. Amen? Hanggang ngayon lang po, bibigay ko na po sa Pinto.